Amen. Praise the Lord. Una't higit sa lahat, ang pagbati ng isang magandang gabi sa ating mahal Panginoon at dobling paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, sa mga beloved children, magandang gabi po. Mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, napakaraming himala at sobra-sobra pa. Nakarang buwan lang, ako'y nakuryente ng 34,500 volts dahil yung aking hawak na tubo sa rooftop ay tumama po doon sa main wire na kung saan yung main wire na yan ay siyang nagsusupply sa buong dasma at ako'y natumba at ang mga kuryente ay lumusot sa aking talampakan. Ngunit sa himala ng Diyos, mga minamahal, pagkahapon, araw ng gawain, nakapag-drive pa ako. Purihin po ang mahal na Panginoon. Ako'y taong hindi makadiyos dati. Ang aking iniisip noon, wala na, palaboy-laboy, natutulog sa daanan, natutulog sa lansangan, nagmamariwana, nagbibisyo, nagsasabong. Hindi ako taong makadiyos. Wala kong balak sa aking buhay. Ang balak ko noon, magiging hard killer. Dahil nga, sa sobrang hirap ng buhay namin sa Iloilo. Dahil may mga grupo po kami doon na umakyat ng mga bahay at mga sasakyan. Ngunit dumating ang Jesus Miracle Crusade sa lugar ng Iloilo at ako'y naimbitahan sa isang Bible study at ako'y nagpabautismo ng aming balak ang isang eskwelahan, aming akyatin at aming ransakin. Mayroon po kaming dalang Armalite para doon sa security guard. Sa araw na yan, niligtas po ako ng mahal Panginoon. Hanggang ngayon po, binago po ang aking buhay. Ang aking pagmamariwana, wala na. Ang mga pagpapraternity ko noon, bisyo, sabong, sugal, sigarilyo, kinuha na ng Diyos at ako'y nagiging lingkod na ng mahal Panginoon 1991 hanggang ngayon. Ang beloved pastor, mga minamahal, nagkaroon ng misyon sa lugar ng Hulo-Sulo at pinagpala po ako na isa sa nakasama. Sabi ng beloved pastor, dahil nandoon po ako nakatira sa kanila po, sa ating beloved pastor, Pare John, mag-prepare ka, punta tayo ng Pampanga. Dahil akala ko hindi ako kasama noon. Ako'y nag-alalay lang dahil fasting ang beloved pastor. Pagdating ng Pampanga, sabi niya, lipat tayo ng Bataan, mas maganda doon. Lumipat kami. After 1 week, ang mahal pastor, more than 40 days ng fasting niya, bumalik kami ng Maynila, nag-meeting. Ang beloved pastor, beloved Mama Dear. Nagpaalam na ako dati sa misis ko, sabi ko gustong kong sumama sa mahal pastor. Sabi ng misis ko, wag, dahil hindi ka prayer warrior at wala kang fasting. Time na yan, nag-meeting, nabanggit ng beloved Mama Dear, si Bay John Lusa, kasama siya. Ang sabi ng beloved pastor, dahil nga ang sulat sa Malacanang, hindi pinayagan na tayo pupunta. Na-deny po yan. Ang sabi ng beloved pastor, itong gagawin natin. Mag-arkila tayo ng helicopter, pagdating doon sa kampo ng Abu Sayyaf, within 5 kilometers, ibaba tayo, bahala na tayo. Papayag ba kayo? Tango lang kami ng tango dahil alam po namin ang sinasabi ng beloved pastor, galing yan sa mahal na Panginoon. Ngunit hindi nangyari ang bagay na yan, mga mahal, ang plano na yan. In short, nakarating kami sa kampo ng Abu Sayyaf na kung napakinggan niyo po ang kwento ng aking mga kasama, walang sobra yun. May makulang lang doon, nakalimutan namin. Lahat halos pari-pariyo ang kwento namin dito. Kaya nga, sinama kami ng mahal Panginoon upang kami mismo mag-testify sa inyo na ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade, tunay at totoo. Mga mahal, inabot po kami ng 3 buwan doon at inabot po kami ng no man's land. Nag-declare ang ating gobyerno na bombahin na ang kampo ng Abu Sayyaf na walang salang patayin kung sinong nandoon, kung anong mayroong nabubuhay nandoon.
Mga bahay na nadadaan na namin doon, hati ko hindi hati, sunog. Mga kalabaw doon, mga puno ng mga kahoy doon, tumba sa sobrang lakas ng puwersa ng military. Nung kami, mga mahal, nasa Kubo, dahil napakaganda ng relasyon ng grupo ng Abu Sayyaf sa amin, tinurahin kaming hindi hostage. Ayaw pa nga nila sa amin na mag-fasting. Ayaw nila sa amin na mahirapan. Ayaw nila sa amin na magutuman, mauhaw. Silang nagpo-provide ng aming tubig. Actually, yung tubig namin doon, mineral water pa. Mga Abu Sayyaf nag-supply noon. Noong no man's land na, sabi ni Commander Robot, sumama kayo sa amin dahil gigirahin na tayo. Before niyan, may isang commander doon na si Commander Cesar Abu Sabar. Kasi okay naman kami lahat, pwede namin sila makausap, lahat pwede mautusan mong may bibilhin, utusan mo sila, kahit commander, pwede. Dahil ang kanilang turing sa amin, hindi na iba. Napakaganda. Sabi ni Commander Cesar, John, masakit yung ulo ko, hilutin mo. Hinilot-hilot ko yung ulo niya. Bukas ng umaga, mag-declare ng no man's land ang gobyerno. Bitbitin mo ang importin ko, meron akong istila dyan. Labanan natin ang gobyerno. Sabi ko, hindi pwede yan, Commander, dahil nga ang blood pastor kasama namin. Pero one time, bago niyan sinabi sa amin, nakasalubong namin si Commander Robot doon kasi lagi kami doon ang tatambay. Dahil ang beloved pastor noon, minsan pag mag-break pastor noon, pinapahigop namin ng sabaw ng isda. Kaya lagi kami ni Bray Jojo magtambay doon, nag-abang kami ng nagtitinda ng isda doon sa checkpoint mismo ng Abu Sayyaf, doon sa bandang. So, lagi kami doon. Nakita namin si Commander Robot, pinasoft drinks kami, ayaw naman namin. Oy, Jun, dito ka pala, mag-soft drinks tayo. Alam mo, sabi niya, sabihin niyo sa beloved pastor niyo, na bukas na bukas, makauwi na kayo. Dahil nga, ang mga hostages ay napalaya na. Dito ang tuwa naman kami. Sa katunayan po, mga minamahal, ang lahat ng hostage na yan, napalaya, dahil yan sa prayer and fasting ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi yan, tinago yan sa media. Katunayan po, nandyan yung kasulatan na si Commander Robot mismo ang sumulat at si Commander Mujib pinirmahan yan. Actually, kukunin kami ng isang mabagis na commander sa Patikol. Dahil hindi hamak na matapang ang grupo ni Commander Robot, hindi po kami binigay. Ang sabi pa ng isang commander na yan, pumunta sila dito upang mag-ibanghelyo. Ayaw nila niyan eh. Isa lang ang kaparusahan, kamatayan. Yun ang sabi nila. Ngunit, kung hindi kami namatay doon sa sinasabi ng aking mga kapwa pre-warrior, doon sa piniring squad kami, pinaputukan kami, walang pumutok, pag binaril sa taas, nakita namin yan, mga bahal. Talagang totoo ang Diyos, hindi kami pinabayaan. Tunay at nakila ang Diyos dito, mga mahal. No man's land, naglalakad kami araw-gabi. Walang mainom na tubig, walang makain. Ngunit sa kabaga ng mahal Panginoon, malakas po kami. Sabi nga ni Commander Robot, napaka-faithful ninyo sa pastor nyo. Si Commander Robot, mga kapatid, walang ibang kasama kundi kami. Sa sobrang dami ng trupa niya, wala siyang tiwala. Doon siya sa harapan namin, kung saan kami, doon siya. Matulog kami, tabi kami. Nagiging ordinaryong tao na lang si Commander Robot sa amin. Ang bit-bit niya na lang, kaldero. One time, nagsaing kami. Ay, si Commander Robot, kung saan kami doon eh. Nagsaing kami, hinanap ko si Commander Robot doon sa kabundukan. Nagtanong-tanong ako doon sa mga Abu Sayyaf kasi nakahiga na lahat. Nasaan si Commander? Doon kasi, once ay hanapin mo yung Commander doon, it's either masaktan ka. Dahil nga, bakit? Hanapin mo Commander. Pero, nandoon. Kinuha ko yung kaldero, nagsaing kami sa Baubuko. Talagang survival yun, mga mahal. Walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong pahinga, walang matinong inom ng tubig. Kaya nga sabi ni Commander Robot, pag ako dito napilayan, walang magbuhat sa akin dito, itapo na lang ako sa bangin. Ang beloved pastor nyo, napaka-faithful nyo. Sagot ng aming kasama, Commander Robot, higit pa ang aming utang na loob sa aming beloved pastor.
Dito nagbago ang aming buhay. Nawala ang aming mga bisyo. Dito naghimala ang mahal Panginoon dahil sa kanyang prayer. Kaya nga sabi ng Commander Robot, nung nag-declare ng gira, pwede bang manalangin kayo? Hindi nga siya humingi ng panalangin sa kanyang mga kasamang imam dahil dami namin kasamang imam. Ginawa namin, lumuhod, nagtaas ng kamay, bawal yan sa kanila Kung makita niyo po dyan sa picture na yan, nakaluhod si Commander Robot, napakabawal yan. Ngunit ginawa niyang lumuhod kasama mga Kristiyano. Alam mo kung bakit? Kumbinsido si Commander Robot ng Diyos dito buhay. Dahil sabi nga niya, sige, pasting kayo. Pag nabalik niya, 8 days, bumalik. Oh, kamusta kayo? Bigla kaming tumayo. Commander Robot, good morning. Sumigaw siya, totoo ang Diyos niyo! Sabi niya, ako, 3 araw, hindi ako makain, patay na ako. Commander mismo ng lahat ng commander ng Abu Sayyaf. May isang commander ng Abu Sayyaf, via satellite, binuksan yung bonnet, nagsalita. Sa milyon-milyon na mga Kristiyano sa buong mundong kilala ko, ang tunay na Kristiyano, taga Jesus Miracle Crusade. Amen? Dito, grabe kapangyarihan ng Diyos dito. Karamdaman, problema, pati baril, pati mga armas, hindi hamak na bumbang binitawan sa amin. Isipin mo, hindi na kami makauwi. Yung bahay, hati yan. Hindi hamak na bumba. Sa kagabi, kinakanyon kami. Ngunit, dakila at totoo ang Diyos. Pagpauwi ko pa, binaril pa ako ng sundalo. 2 bisis. 2 sunod-sunod. Dahil pauwi na kami. Sabi ng isang general noon, huwag na kayong magpaputok, baka makadisgrasya kayo. Ngunit, sa kabagan mahal Panginoon, hindi pa rin ako tinamaan. Amen? Hallelujah! Kaya ang lahat na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila sa ating mahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord.